Nilampasan ng Iran ang limitasyon. Ang pinondohang distansya ng Embahada ng Pilipinas sa sentro ng Tehran ay binomba. 4,700 miyembro ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, ang kumilos ng sabay-sabay at 31 Pilipino ang naiwan sa lugar. Nagulat ang buong mundo. Ngunit hindi gumamit ng kahit isang misail ang Pilipinas at binago ang sitwasyon sa loob lamang ng 43 minuto. Ang panig na nagpakawala ng 38 drone ay nawalan ng 27 at ang pagharang sa Strait of Hormuz ay hindi nagdulot ng kahit isang pinsala. Isang opisyal ng operasyon na may 28 taong karanasan ang nagsabi sa kalaunan, "Ang aming nilabanan ay hindi ang bansang Pilipinas, kundi ang sistema na binuo nito at ito ay nagpayanig sa buong gitnang silangan." Ikukuwento ko sa inyo ang buong pangyayari noong gabing iyon. Ang pangalan ko ay Dash Naseri. Nagtrabaho ako sa Strategic Intelligence Bureau ng Islamic Revolutionary Guard Corps, IRGC, sa loob ng 28 taon at nagsilbi bilang Deputy Director. Ang ibabahagi ko ngayon ay maaring maging sanhi ng pagkasira ng aking karera. Gayunpaman, naniniwala akong may isang taong dapat magtala ng mga pangyayari noong gabing iyon. Naisip kong kahit paano, ang mga katotohanan na nasaksihan ko sa aking sariling mga mata ay dapat manatili. Namuno ako sa mga operasyon sa buong gitnang silangan sa loob ng 28 taon. Naranasan kong guluhin ang network ng komunikasyon ng kaaway sa Iraq bandang alas 3 ng umaga at nasubaybayan ko ang mga galaw ng isang lider ng rebeldeng anti-gobyerno sa Syria sa loob ng 6 na buwan at tumpak na nahulaan ang kanyang mga plano. Sa Lebanon, direkta kong hinarap ang mga ahensya ng intelihensya ng Israel. Mahigit 100 operasyon ang aking kinasangkutan at 3 lamang ang nabigo. Hindi bababasa, iyon ang akala ko hanggang noong gabing iyon. Ang Strategic Intelligence Bureau ng IRGC ay nagpapatakbo sa isang bunker na 14 metro sa ilalim ng lupa sa Timog Tehran. Upang makapasok, kailangan mong dumaan sa 3 bakal na pinto. Sa tuwing bumubukas ang pinto, naririnig ang mabigat na tunog ng metal na kumakaladkad sa sahig at sa sandaling mawala ang tunog na iyon, ang malamig at tuyong hangin mula sa fluorescent lights ay humahampas sa iyong mukha. Isang mahinang ugong ng sistema ng bentilasyon ang palaging nasa background at kapag nasanay ka sa tunog na iyon, doon mo lamang masasabing isa ka ng bahagi ng lugar na ito. Noong gabing iyon, nakaupo ako sa gitnang mesa ng operation room. Nakalatag sa mesa ang mapa ng lungsod ng Tehran at sa gitna nito ay may isang pulang bilog. Ito ang lokasyon ng Embahada ng Pilipinas. Sa aking kanan ay nakaupo si Colonel Zahedi. Galing siya sa Marine Operations Command at kinikilala bilang isang taong itinuturing ang Strait of Hormuz na parang sarili niyang bakuran. Mataas, malapad ang balikat at ang kanyang boses ay palaging mas malakas kaysa sa anumang tunog sa silid. Ipinagmamalaki niya na siya ang pinakamalakas na tao. At totoo naman iyon. Hinawakan ni Zahedi ang pulang bilog sa mapa at sinabing, "Deputy Director, sa totoo lang, naiilang akong tawagin itong isang operasyon." Tiningnan ko siya. "Bakit mo nasabi iyan?" Sumandal siya sa kanyang upuan at bumulong. "Kalaban natin ang Pilipinas. Ano ang kaya nilang gawin? Malamang tatawag sila sa Embahada ng Amerika para humingi ng tulong. Wala silang magagawa maliban sa kanilang manual." Bahagyang tumawa ang ibang mga opisyal sa silid. At ako rin ay tumatawa. Sa totoo lang, noong panahong iyon, iisa ang aming naiisip. Sa aking 28 taon sa serbisyo, ang bansang Pilipinas ay hindi kailanman na ikategorya bilang isang banta. Sa pagtatasa ng panganib ng IRGC, ang lahat ng bansa ay inuuri sa 5 antas. 1 ang pinakamataas na banta, 5 ang pinakamababa. Ang Amerika ay natural na 1, ang Israel ay 1, ang Russia at China ay 2, ang United Kingdom at France ay 3, at ang Pilipinas ay 5. Ang pinakamababang rating. Isang bansa na halos hindi kailangang isaalang-alang sa militar na aspeto. Ang seksyon para sa Pilipinas, sa talahanayan ng pagtatasa, ay nakasaad. Bansang nakasentro sa ekonomiya, limitado ang kakayahan para sa sariling aksyong militar. Umaasa sa US-Philippine Security Treaty, hindi ko pinag-alinlanganan ang pagtatasa na iyon sa loob ng 28 taon. At noong gabing iyon, personal kong natuklasan kung gaano nakamamatay na pagkakamali ang pagtatasa na iyon. Ngunit mangyayari pa iyon. Sa panahong iyon, ganito ko tinitingnan ang Pilipinas.
Isang bansa na nagpapadala ng mga tao sa ibang bansa, nagtatayo ng mga planta, nagbebenta ng mga produkto at bumibili ng mga mapagkukunan. Isang bansa na pakikitunguhan kapag kailangan at babaliwalain kapag hindi. Isang bansa na susuko kapag pinindot at aatras kapag sinigawan. Sa loob ng 28 taon, nakita ko kung paano tumugon ang 12 ng mga diplomat sa presyon ng IRGC. Ang pattern ay palaging pareho. Una, magpoprotesta. Pagkatapos, magre-report sa kanilang bansa. Pagkatapos, magkakaroon ng pulong sa kanilang bansa at magkakaroon ng conclusion. At ang conclusion iyon ay ipaparating sa field. Karaniwan, ang prosesong ito ay tumatagal ng 2 hanggang 4 na oras. Sa panahong iyon, nakamit na namin ang aming layunin. Sigurado ako na ang Pilipinas ay ganoon din. Sa katunayan, inakala kong mas mabilis silang susuko. May dahilan kung bakit ko sila labis na minaliit. 3 taon na ang nakalipas. Sa panahong tumataas ang tensyon sa rehiyon ng Gulpo, isang kumpanya ng Pilipinas ang nagpapatupad ng malaking proyekto sa pagtatayo ng planta sa Timog Iran. Ginipit namin ang proyekto. Hindi ko masabi ang mga detalye, ngunit bilang resulta, ang kumpanya ay umatras mula sa lugar sa loob ng 6 na linggo kahit na nagkaroon ng daan-daang bilyong pagkalugi. Noong panahong iyon, kumbinsido ako na mahina ang Pilipinas sa presyon. Isang bansa na iiwasan ang salungatan kahit pa magdulot ito ng pagkalugi sa ekonomiya. Iyon ang akala kong limitasyon ng Pilipinas. Si Zahedi ay may katulad na karanasan. 2 taon na ang nakalipas, pinahinto niya ang isang Pilipinong tanker sa Strait of Hormuz. Nag-cruise siya ng mga braso at sinabing, "Nang sabihin kong inspection, agad na nakipagtulungan ang kapitan. Wala siyang kahit isang salita ng protesta." Ikinulong namin siya ng 6 na oras at pagkatapos ay pinakawalan. Alam mo ba ang naging reaksyon ng gobyerno ng Pilipinas pagkatapos? Alam ko, ngunit hinayaan ko siyang sabihin. Nagprotesta lang, iyon lang. Malakas na hinampas ni Zahedi ang mesa. Nagprotesta. Ikinulong ang kanilang sariling barko sa bukas na karagatan ng 6 na oras at iyon lang? Ito ang Pilipinas, Deputy Director. Tahimik akong tumango. Sa panahong iyon, tama ang kanyang mga salita. Hindi bababasa, iyon ang ipinakita ng data. Ngunit kung babalikan, nagawa naming ni Zahedi ang isang nakamamatay na pagkakamali. Hinulaan namin ang kinabukasan sa pamamagitan lamang ng nakaraang reaksyon ng Pilipinas. Nagpasya kaming hindi magbabago ang Pilipinas at ano ang pinakamapanganib sa pagsusuri ng impormasyon. Ito ay ang hindi pagkilala sa posibilidad na nagbabago ang kalaban. Ngunit noong gabing iyon, hindi ko namalayan ang nakamamatay na pagkakamaling iyon. Tumayo si Zahedi at lumapit sa malaking nautical chart na nakasabit sa dingding. Malaki ang pagkakalikha ng Hormuz Strait doon at may pulang linya na nakakalat sa pinakamakitid na daanan. Deputy Director, hindi sapat ang presyon sa embahada. Patuloy niya habang sinusundan ang ruta gamit ang kanyang daliri. Dapat nating ihinto ang mga barko ng Pilipinas. Mayroong average na 7 Pilipinong tanker na dumadaan sa Hormuz bawat araw. Kung guguluhin natin ang kanilang public relations system, mapaparalisa ang Philippine shipping sa loob ng 3 araw. Tiningnan ko ang kanyang mukha. Ang kanyang mga mata ay nagniningning ng kakaiba. Ang taong ito ay uri ng taong nagtatamasa ng digmaan mismo. Isang tao na nakakakuha ng kasiyahan sa pagbagsak ng kalaban higit pa sa tagumpay ng operasyon. Karaniwan, dapat kong pigilan ang ganoong pagkapanatiko. Ngunit hindi noong araw na iyon. Dahil malinaw ang direksyon mula sa nakatataas na antas. Magpadala ng mensahe sa Pilipinas, ipaalala sa kanila kung nasaan ang pamumuno sa rehiyon na ito. Maikli kong sinagot. Ilagay ang Hormuz sa Phase 2 at nagpatuloy. Ang Phase 1 ay sa paligid ng embahada. Walang direktang pag-atake. Magbigay ng epekto sa paligid upang matakot ang mga Pilipino. Kung magmamadali silang makipag-ugnayan sa Maynila, kikilos ang gobyerno. Kung kikilos ang gobyerno, makukuha natin sila sa talakayan. Idinagdag ko pa, 3 oras pagkatapos, gagamitin ang electronic jamming sa Hormuz habang abala ang Pilipinas sa pagtugon sa embahada. Malakas na tumawa si Zahedi. Kumikinang ang kanyang mga ngipin sa liwanag ng fluorescent. Deputy Director, gagamit din ba tayo ng drone? Saglit akong nag-isip. Ipinagmamalaki namin ang aming drone unit. Naniniwala kami
na kami lamang sa rehiyon ang may kakayahang magpatakbo ng 38 militar na drone ng sabay-sabay ilagay sa Phase 3, sabi ko. Embahada, Hormuz, drone, maglagay ng presyon mula sa tatlong direksyon na ito ng sabay-sabay. Kung gayon, hindi malalaman ng Pilipinas kung saan magsisimula. Agad na sumagot si Zahedi. Matatapos ito sa loob ng 1 oras, Deputy Director. Pareho kaming may kaisipan. 1 oras, 2 oras sa pinakamarami. Ang mga diplomat ng Pilipinas ay matataranta, makikipag-ugnayan sa Amerika, magkakaroon ng emergency meeting sa Maynila at sa huli ay tatanggapin ang aming mga kondisyon. Kinakalkula kong sapat na ang 2 oras. Ito ay isang kumpletong maling pagkalkula na bunga ng 28 taong karanasan. Nagsimula ang operasyon bandang alas 2:17 ng umaga. Nakatayo ako sa harap ng gitnang monitor sa operation room. Ang real-time na satellite image ng Tehran ay ipinapakita sa screen. Ang gusali ng Embahada ng Pilipinas ay nasa gitna ng screen at ang isang 100 metrong radius sa paligid nito ay minarkahan ng dilaw. Iyon ang operating area. Pinamumunuan ni Zahedi ang operasyong pandagat sa Hormuz sa katabing silid. Naririnig ko ang kanyang boses na nagbibigay ng huling kumpirmasyon sa kanyang mga tauhan sa kabila ng dingding. At alas 2:12 ng umaga, sumabog ang bomba tulad ng nakaplano. Ito ay humigit kumulang 180 metro sa hilagang silangan ng Embahada ng Pilipinas. Hindi ito direktang pag-atake, ngunit ang pagsabog sa ganoong distansya ay sapat na mensahe. Higit pa sa sapat upang ipakita na kaya namin ito anumang oras. Isang orange na flash ang sumilay sa screen ng monitor. Pagkatapos ng 3 segundo, isang makapal na kulay abo na usok ang mabilis na umakyat at kumalat sa pagitan ng mga gusali. Malinaw itong ipinakita sa satellite footage. Tiningnan ko ang aking relo. 2:10:08 ng umaga. Mula sa sandaling ito, nagsisimula ang lahat ng pagkalkula. Ayon sa karanasan, aabutin ng 10 hanggang 15 minuto bago magbigay ng unang ulat ang Embahada ng Pilipinas sa Maynila. Pagkatapos nito, aabutin ng hindi bababa sa 30 minuto bago dumating ang patakaran sa pagtugon mula sa gobyerno. Sa panahong iyon, maaari nating ipatupad ang Phase 2 at Phase 3. Phase 1, matagumpay ang target, tumpak na tinamaan, walang sibilyang kaswalti. Walang direktang pinsala sa gusali ng embahada. Minor na pinsala sa paligid at mga debris sa kalsada. Perpekto, ayon sa plano. Sapat upang magdulot ng takot, ngunit sapat din ang layo upang maiwasan ang internasyonal na pagtuligsa. Ang maselang balanse na ito ang teknolohiya ng presyon na binuo ng IRGC sa loob ng 28 taon. Nagkrus ako ng mga braso at naghintay sa harap ng monitor para sa reaksyon ng Embahada ng Pilipinas. Sinasakop ng aming sistema ng pagsubaybay sa komunikasyon ang lahat ng tawag at signal sa paligid ng embahada. Kung may emergency call sa Maynila, dapat ay agad naming malalaman. Lumipas ang 1 minuto, walang signal na natukoy. Inaasahan, matapos lang ang pagsabog, normal na may kaguluhan. Lumipas ang 3 minuto. Wala pa ring nangyari. Ito ay medyo mabagal. Karaniwan, sa loob ng 3 minuto, hindi bababa sa isang tawag ang dapat nang naganap, isang ulat sa punong tanggapan o isang kumpirmasyon sa lokal na autoridad. Ngunit walang anumang komunikasyon mula sa Embahada ng Pilipinas. Nang lumipas ang 5 minuto, una kong naramdaman ang bahagyang uneasiness. Hindi pa ako kinakabahan, ngunit may pakiramdam lang na may mali. May nangyayari na hindi tugma sa karanasan. Ito ay isang masamang tanda. Communication Monitoring Unit. Agad na may sumagot nang sabihin ko, walang abnormalidad, Deputy Director. Normal ang pagtanggap ng frequency. Hindi problema ng kagamitan, Embahada ng Pilipinas. Sa loob ng 28 taon, hindi ko kailanman nakita ang ganitong reaksyon. Noong panahong iyon, biglang sumigaw ang isang tauhan na nagbabantay sa satellite footage. Deputy Director, may nakita kaming gumagalaw. Ito ay sa likurang gate ng Embahada. Kinumpirma ang paggalaw ng sasakyan. Yumuko ako sa monitor. Limitado ang resolution, ngunit malinaw kong nakita. May lumalabas na sasakyan mula sa likurang gate ng Embahada ng Pilipinas. Makikilala ba ang uri ng sasakyan? Malaking sasakyan. Tinatayang bus. Ilan? Pinalaki ang footage. Pagkatapos ng 2 segundo, dumating ang sagot. 3. Sa sandaling iyon, nagsimula ang pagkalkula sa aking isip.
Hindi kami dapat magkaroon ng impormasyon na may 3 malalaking bus na nakalagay sa Embahada ng Pilipinas. At ang mga bus na iyon ay gumagalaw sa loob lamang ng 7 minuto pagkatapos ng pagsabog. 7 minuto, walang oras para tumawag sa Maynila, walang oras para humingi ng pahintulot o magkaroon ng pulong. Iyon ang dapat. Gayunpaman, 3 bus na ang gumagalaw. Posible ba iyon? Isang junior officer sa likod ko ang bumulong. Hindi ako sumagot. Hindi ako makasagot. Hindi ito tanong kung posible o imposible. Ito ay isang bagay na nangyayari na. Mula sa sandaling iyon, narinig ko ang boses ni Zahedi. Phase 2 handa na. Ilalagay ba ang electronic jamming? Ayon sa orihinal na plano, dapat akong agad na magbigay ng pahintulot. Ang electronic jamming sa Hormuz ay nakatakdang maganap 3 oras pagkatapos ng simula ng presyon sa embahada, ngunit dahil mas maaga ang pagtugon ng Pilipinas kaysa sa inaasahan, kailangan din naming mauna sa aming schedule. Ilagay, maikli kong iniutos. At simulan ang road blockade. Ang utos na i-block ang 3 pangunahing kalsada sa loob ng 100 metro sa paligid ng embahada ay agad na ipinadala. Sa loob ng 10 minuto, 3 pangunahing kalsada sa Tehran ang dapat na harangan. Muli akong tumingin sa monitor. Ang 3 bus ay malayo na mula sa embahada. At sa susunod na sandali, nagsimula akong makaramdam ng isang kakaibang pakiramdam. Lahat ng 3 bus ay pupunta sa ganap na magkakaibang direksyon. Isang bus sa Hilaga, isang bus sa Kanluran, at isa pa sa Timog Silangan. Ganap na magkakaibang ruta. Isang lamig ang gumapang sa aking likod. Hindi ito pagtakas ng mga taong natatakot. Kapag natatakot ang mga tao, tumatakbo sila sa parehong direksyon. Nagsisikap silang marating ang pinakamalapit na labasan. Ngunit iba ito, nakakalat sa iba't ibang direksyon. Ibig sabihin, ito ay isang sinanay na paggalaw. Tiningnan ko muli ang aking relo. 11 minuto pagkatapos ng pagsabog. Walang anumang tawag mula sa Embahada ng Pilipinas. Sa kabila nito, 3 bus na ang gumagalaw sa 3 direksyon sa lungsod ng Tehran. Sa sandaling iyon, isang ideya ang pumasok sa aking isip. Ang katotohanan na hindi sila tumawag ay nangangahulugang hindi sila humingi ng pahintulot. Ang katotohanan na hindi sila humingi ng pahintulot ay nangangahulugang hindi nila kailangan ng pahintulot. At ang katotohanan na hindi nila kailangan ng pahintulot ay nangangahulugang nagawa na ang desisyon. Ang lahat ay napagdesisyunan bago pa man maganap ang pagsabog. Isang tibok ang puso ko. Namuno ako sa daan-daang operasyon sa loob ng 28 taon. Ngunit hindi ko kailanman nakita ang ganitong bilis ng pagtugon. Kahit ang Embahada ng Amerika ay hindi gagawa ng mabilis na iyon. Sa sandaling gumawa kami ng unang hakbang, alam na ng kalaban ang aming susunod na galaw. Deputy Director, 4 na minuto na lang bago matapos ang road blockade. Habang pinapakinggan ko ang ulat ng aking tauhan, patuloy akong nakatingin sa monitor. Ang mga ruta ng 3 bus ay iginuhit sa real time at ang 3 linya ay humahati sa gabi ng Tehran. Kapag natapos ang road blockade, hihinto din ang mga bus na iyon. Sa panahong iyon pa rin ang iniisip ko. Ngunit ang kakaibang pakiramdam sa aking dibdib ay hindi nawala. Ito ay tulad ng pakiramdam kapag sa chess, sa sandaling gumawa ka ng unang hakbang, na pagtanto mong alam na ng iyong kalaban ang 3 susunod na galaw. 2 beses ko lang naramdaman ang pakiramdam na ito sa aking 28 taon. Isang beses ay nang hinarap ko ang Mossad, at ang isa pa ay sa sandaling ito. Ipinatong ko ang aking kamay sa aking baba at tinitigan ang screen. 3 berdeng tuldok ang humahati sa gabi ng Tehran. Sa panahong iyon, hindi ko pa alam. Ito ay simula pa lamang ng lahat, at ang bansang Pilipinas ay unti-unting sisirain ang lahat ng aking mga palagay, lahat ng aking paniniwala at lahat ng aking pagmamataas sa loob ng mga oras na ito. Lumabas si Zahedi mula sa katabing silid at sumigaw, "Hormuz electronic jamming." Inilalabas. May tiwala pa rin sa kanyang boses. Tahimik akong tumango, ngunit ang paniniwala na mayroon ako 7 minuto lang ang nakakaraan ay nagsimula ng manginig. Sa gabi ng Tehran, isa-isang hinarangan ang 3 kalsada at inilalagay ng aming mga unit ang mga checkpoint, pinipigilan ang pagdaan ng mga sasakyan. Ang 100 metrong lugar sa paligid ng embahada ay isinara tulad ng isang higanteng lambat. Nagkalkula ako habang nakatingin sa monitor. Ngayon, walang makatakas.
Kung hinarangan ang mga kalsada, hihinto ang mga bus. Ang mga Pilipinong nakakulong sa humintong bus ay matatakot. At kapag umabot ang takot na iyon sa Maynila, magsisimula ang negosasyon. Kumbinsido ako rito. Ngunit noong panahong iyon, ang tauhan na nagsubaybay sa galaw ng mga bus ay nagulat ng isang kakaibang bagay. Deputy Director, hindi pumasok ang mga bus sa blockade area. Lahat ng 3 bus ay umiiwas sa mga hinarangan na kalsada. Agad akong lumapit sa monitor. Sa screen ay may 3 asul na tuldok. Iyon ang mga bus ng Pilipinas. At may 3 pulang linya. Iyon ang mga kalsada na hinarangan namin. Ang mga asul na tuldok ay hindi kailanman lumapit sa mga pulang linya. Maaaring nagkataon lang, sabi ng junior officer sa likuran ko. Ngunit intuitively, alam kong hindi iyon nagkataon. Kahit na nagkataon lang, ang posibilidad na maiiwasan ng lahat ng 3 bus ang blockade ay hindi makatotohanan. Noong panahong iyon, nagmamadaling nagulat ang isa pang tauhan. Ang bus sa Timog Silangan ay pumasok sa isang makitid na eskinita, mahirap subaybayan ng satellite. Ang bus sa Hilaga ay nawawala na rin sa footage. Halos sabay-sabay na pumasok ang 3 bus sa satellite blind spots. Mga lugar na may matataas na gusali. Masikip na lugar, lahat ng ito ay mga lugar na hindi masusubaybayan ng satellite. Pinawisan ang aking mga palad. Hindi ito nagkataon. Alam ng Pilipinas kung nasaan ang aming mga satellite blind spots. At ginagamit nila ang mga blind spot na iyon upang itago ang mga bus. Ang bus sa Kanluran ay pumasok sa isang communication dead zone. Kinumpirma. Sa sandaling narinig ko ang mga salitang communication dead zone, bumaba ang aking dibdib. Mayroong ilang lugar sa Tehran kung saan hindi umaabot ang komunikasyon dahil sa terrain at mga gusali. Natural, alam namin ang mga lokasyon na iyon. Ngunit hindi namin inakala na alam din iyon ng Pilipinas. Hindi, inakala naming hindi na kailangan pang isipin. Ang katotohanan na alam ng mga diplomat ng Pilipinas ang mga communication dead zone ng lungsod na ito ay nangangahulugang isang bagay. Na inanalisa nila ang lungsod na ito sa parehong antas namin. Tracking lost. Lahat ng 3 ay nawala sa radar. Isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa operation room. Ang malamig na ilaw ng fluorescent ay lalong naging malamig. Ang mahinang ugong lamang ng sistema ng bentilasyon ang naririnig sa silid. 19 minuto pagkatapos ng pagsabog. Walang pa ring anumang komunikasyon mula sa Embahada ng Pilipinas. Ngunit, ang 3 bus na may 31 katao ay nawala na mula sa lahat ng aming paraan ng pagsubaybay. Tiningnan ko ang mapa sa mesa. Ang Embahada ng Pilipinas na bilog sa pula. Ang mga kalsada na hinarangan ng pulang linya. Ang operasyon na mukhang perpekto ilang oras na ang nakakaraan ay nagsimula ng mawalan ng saysay. Maglalagay pa ba tayo ng karagdagang tracking units? Tanong ng junior officer. Walang silbi, sagot ko. Ang mga sasakyan na pumasok sa dead zone ay hindi masusubaybayan hanggang sa lumabas sila. At kung alam ng Pilipinas ang eksaktong oras ng pagdaan, ligtas na sila kapag lumabas. Bago pa matapos ang aking mga salita, pinatunayan ng realidad ito. Deputy Director, ang bus sa Hilaga ay lumabas na. Nasa labas na ito ng blockade. Kinumpirma rin ang bus sa Hilaga. Pumasok sa Hilagang kalsada. Isa-isang lumabas muli ang mga bus. At nakatakas na sila mula sa lahat ng aming lambat na para bang alam na nila ang lokasyon ng mga butas sa lambat mula pa sa simula at dumating ang huling ulat. Ang bus sa Kanluran ay nakarating na sa destinasyon nito. Lahat ay ligtas. 43 minuto pagkatapos ng pagsabog. 43 minuto. Sa loob lamang ng 43 minuto, inilipat ng Pilipinas ang lahat ng 31 Pilipino sa isang ligtas na lugar. Ganap na umiwas sa road blockade, nilansi ang satellite tracking, ginamit ang communication dead zones at hindi kailanman tumawag. Dahan-dahan akong umupo sa aking upuan. Pakiramdam ko ay nawawalan ako ng lakas sa aking mga binti. Deputy Director? Maingat na tanong ng junior officer sa likod ko. Mayroon ba tayong mga dokumento tungkol sa emergency evacuation procedure ng Embahada ng Pilipinas? Wala, maikli kong sinagot. Dahil sa pagtatasa namin sa isang bansa na nasa pinakamababang rating, inakala naming hindi ito sulit suriin ang kanilang emergency procedure. Sa sandaling sinabi ko ang mga salitang iyon, isang kapaitan ang kumalat sa aking bibig.
Isang bansa na isinantabi namin bilang level 5, na inakala naming hindi na kailangan pang suriin. Ang bansang iyon ang ganap na nagpawalang saysay sa aming Phase 1 sa loob lamang ng 43 minuto. Gayunpaman, inakala kong makakabangon pa kami. Kahit na matagumpay ang paglisan, depensa lang iyon. Nananatili pa rin ang Hormuz, nandoon ang electronic jamming ni Zahedi, at ang 38 drone ay nakahanda na rin. Sinabi ko sa aking sarili, hindi pa ito tapos. Hindi pa tapos ang laban. Kung babalikan, iyon ay isa lamang self-suggestion. Ang huling kapit ng isang taong nagsisimula ng bumagsak. Habang sunod-sunod na inire-report ang mga detalye ng operasyon ng paglisan, ang kakaibang pakiramdam sa akin ay naging malinaw na pagkabalisa. Ang intelligence analyst ay nagulat na reverse engineering results na evacuation routes. Kinailangan kong basahin ang ulat ng 2 beses. Dahil hindi ko ito naintindihan sa unang beses. Ang Embahada ng Pilipinas ay nagdisenyo ng 17 emergency evacuation routes sa panahon ng kanilang operasyon sa Tehran. Number 7. Hindi isa o 2. 15 ruta ang inihanda upang makarating sa ligtas na lugar mula sa embahada. Ang bawat ruta ay binubuo ng iba't ibang kalsada, iba't ibang eskinita at iba't ibang intersection. Idinisenyo ito upang agad na makalipat sa ibang ruta kung ang isang ruta ay hinarangan. Hindi lang iyon, ang Pilipinas ay nakakolekta ng detalyadong data ng maaga para sa bawat isa sa 17 rutang ito. Ang dami ng trapiko bawat oras, ang epekto ng taas at dami ng mga gusali sa paligid sa satellite surveillance, ang eksaktong lokasyon at haba ng mga lugar kung saan humihina o ganap na nawawala ang signal ng komunikasyon, ang kondisyon ng kalsada at ang mga posibleng lokasyon para sa mga checkpoint. Ang impormasyong ito ay hindi makukuha sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa mapa. Impormasyon ito na makukuha lamang sa pamamagitan ng aktwal na paglakad sa mga kalsadang iyon, pagmamaneho at pagtingin sa pagkakaiba sa pagitan ng normal at tensyonadong panahon. Ginawa ng mga diplomat ng Pilipinas ang lahat ng iyon. Tapos na ang kanilang paghahanda sa panahon ng kapayapaan nang walang nangyayari. Pinigilan ko ang aking mga kamao habang binabasa ko ang ulat at naramdaman ko ang pagtaas ng lagnat. Nang harangan namin ang 3 kalsada, 14 na ruta pa rin ang natitira sa Pilipinas. Kahit na harangan pa namin ang 3 iba pa, 11 pa rin ang matitira. Kahit na harangan namin ang lahat ng pangunahing kalsada, posible pa ring makatakas sa pamamagitan ng paggamit ng mga side roads at eskinita. Isang larong walang kalaban-laban mula pa sa simula. Deputy Director, karagdagang ulat. Patuloy ang intelligence analyst. Inanalisa din namin ang paglalagay ng mga tauhan sa 3 bus. Ang 31 katao ay hindi basta-basta hinati. Ano ang ibig mong sabihin? Ang mga tauhan sa bawat bus ay inuri ayon sa kanilang kalusugan, kakayahan sa paggalaw, at distansya mula sa embahada. Ang mga may kapansanan sa paggalaw ay inilagay sa pinakaligtas na ruta. Ang mga nangangailangan ng medikal na tulong ay inilagay sa mga ruta na may kakayahang magbigay nito. Sumandal ako sa upuan at tumingin sa kisame. Ang ilaw ng fluorescent ay mapurol na sumasalamin sa semento. Upang malaman ang kalagayan ng bawat isa sa 31 katao, ilagay ang bawat isa sa pinakamainam na posisyon at magtalaga ng isang individual na pinakamainam na ruta sa bawat isa. Hindi ito magagawa pagkatapos ng pagsabog. Imposible ito kung hindi inihanda sa loob ng ilang linggo o buwan. Noong panahong iyon, pumasok si Zahedi mula sa katabing silid. Sapat na ang tungkol sa embahada. Kung nakatakas sila, iyon na iyon. Ang totoong laban ay sa Hormuz. Halos wala ng bakas ng pagkabigo sa kanyang mukha. Nakatuon na ang kanyang tingin sa operasyong pandagat. 7 Pilipinong tanker ang papunta na ngayon sa Hormuz. 47 minuto na ang lumipas mula nang ilagay ang electronic jamming. Nagsimula nang magkagulo ang ibang mga barko sa likuran. Ngumiti si Zahedi. Ang mga barko ng Pilipinas ay magiging sa parehong kalagayan sa lalong madaling panahon. Tahimik akong tumango. Ngunit ang paniniwala na mayroon ako 43 minuto na ang nakakaraan ay nawala na. Kung ang parehong paghahanda na ipinakita sa embahada ay inulit din sa dagat, ang ideya na iyon ay hindi umalis sa aking isip. Ibigay ang real-time na sitwasyon sa Hormuz, iniutos ko. Subaybayan ang lahat ng ruta ng 7 Pilipinong barko. Huwag palampasin ang kahit isang isa. Bahagyang ikiniling ni Zahedi ang kanyang ulo, ang kanyang ekspresyon,
ay nagpapahiwatig na hindi niya maintindihan kung bakit kailangan bigyan ng ganoong pansin ang mga barko ng Pilipinas. Ngunit alam ko na ang nangyari, 43 minuto na ang nakakaraan ay maaaring maulit dito. Ang operasyon ng electronic jamming sa Strait of Hormuz ay isang paboritong taktika ng IRGC. Hindi lamang ito simpleng pagharang. Ito ay isang paraan upang magpasok ng maliit na error sa data ng satellite navigation na ginagamit ng mga barko. Sa ibabaw, mukhang normal ang data, ngunit sa katunayan, bahagyang naiba ang mga koordinasyon. Kung magtitiwala ang isang barko sa data na iyon at magpatuloy sa paglalayag, hindi nila namamalayan na mapupunta sila sa isang mapanganib na lugar. Ang pinakamahirap na bahagi ng pamamaraang ito ay mahirap malaman na naloloko ka dahil hindi nawawala ang data, ngunit dahan-dahang nagsisinungaling habang mukhang normal. Ginamit ni Zahedi ang pamamaraang ito upang gipitin ang mga barko na dumadaan sa Hormuz sa loob ng 3 taon. Napakataas ng rate ng tagumpay. Lumipas ang 2 oras mula nang ilagay ang electronic jamming. Pumasok si Zahedi sa operation room at nagulat ng sitwasyon sa dagat. Kasalukuyan, 43 barko ang dumadaan. 9 barko ang nagulat ng abnormalidad sa nabigasyon sa likuran. Sa mga ito, 4 na barko ang lumihis sa ruta, 2 Pilipinong tanker, 1 kargamento ng India at 1 bulk carrier ng Greece. Saglit siyang huminto. Ang kanyang ekspresyon ay bahagyang nagbago nang sabihin niya ang mga barko ng Pilipinas. Bahagyang nanginig ang kanyang talukap. Lahat ng 7 barko ng Pilipinas ay normal ang nabigasyon. Lahat? Oo, lahat ng 7 barko. Walang abnormalidad na naiulat. Tiningnan ko siya ng direkta. Hindi ba umaabot ang electronic jamming? Ang mga ito ay dumadaan sa parehong lugar, kaya't nalalantad sila sa parehong signal. Ngunit hindi sila apektado. Biglang bumigat ang hangin sa silid. Parehong lugar, parehong signal, parehong kondisyon, gayunpaman, tanging ang mga barko ng Pilipinas lamang ang hindi apektado. Maaari mo bang ipaliwanag? Tanong ko. Ngunit hindi nakasagot si Zahedi. Isang lalaki na ipinagmamalaki ang Hormuz bilang kanyang sariling bakuran ay hindi maipaliwanag ang isang penomenon na nangyayari sa kanyang bakuran. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko siya sa ganoong kalagayan. Marine Operations Analyst, iniutos ko. 10 minuto pagkatapos, bumalik ang analyst na may resulta ng paunang pagsusuri at ang nilalaman nito ay nagpaupo muli sa akin sa upuan. Ang mga barko ng Pilipinas ay gumagamit ng iba't ibang ruta kaysa sa orihinal na nakaplano. Kailan pa? Humigit kumulang 4 na oras bago ilagay ang electronic jamming. 4 na oras na ang nakakaraan. Bago pa man namin simulan ang operasyon, gumagalaw na ang Pilipinas. Posible ba ito? Tanong ni Zahedi. Wala na sa kanyang boses ang kumpiyansa. Posible na nahulaan ng Pilipinas ang pattern ng ating electronic jamming, sagot ng analyst. Hindi malinaw ang eksaktong pamamaraan, ngunit mayroong tiyak na regularity sa data ng nakaraang 3 taon. Sa anong lugar, sa anong oras, at sa anong pagkakasunod-sunod ginagawa ang pagharang, kung may sapat na data, posible na mathematically na matansya ang susunod na lokasyon. Dahan-dahang namula ang mukha ni Zahedi. Ito ay mga salita na direktang sumira sa kanyang pagmamataas. Ang hindi matatalong atake na ipinagmamalaki niya sa loob ng 3 taon ay isa lamang predictable pattern para sa Pilipinas. Mga hangal, bulong niya ng mahina. Zahedi, I shouted. Our jamming signals change frequency and time slots every time. There's no pattern, the analyst calmly replied. While frequencies and time slots change, by combining them with satellite orbit data, the range of signal insertion points can be narrowed down. Furthermore, by cross-referencing with ship navigation records, it's possible to identify the next attack zone with a high probability. It can be explained mathematically. Who's doing such analysis? We estimate it to be a Philippine defense-related agency. The exact department has not yet been identified. As I listened to that report, I remembered the embassy evacuation earlier. 17 evacuation routes, calculation of communication dead zones, personalized placement based on individual conditions. And now, in Hormuz, pattern prediction of electronic jamming and preemptive route changes. The structure was the same. The idea of calculating everything before a crisis strikes. The only difference was the means. The thought process itself was perfectly consistent. How many alternative routes do they have? I asked, and the analyst checked the screen. Currently,
3 alternative routes used by Philippine vessels have been confirmed. If one is blocked, they switch to the second, and if the second is blocked, they switch to the third. 3. The same number as the buses that dispersed in 3 directions. Zahedi slammed his fist on the wall. A dull thud echoed in the bunker. "Increased jamming output," he said, gritting his teeth. "If we triple the output, every ship should be affected." "No," I immediately stopped him. "Tripling the output will attract the attention of the American fleet. Then it won't just be a problem with the Philippines, it will be a problem with America." Anger flashed across Zahedi's face, but he also understood. The US Fifth Fleet is stationed in this area. Obvious, strong jamming in Hormuz could lead to immediate intervention. And the Philippines must have understood that limitation too, that we couldn't increase the output. Within that limit, within that framework, the Philippines had already secured safe routes. The analyst reported the final data. Since the start of electronic jamming, the overall navigation abnormality rate is 23%. The abnormality rate for Philippine vessels is 0%. 23% versus 0%. Despite being in the same area and subjected to the same attack, only the Philippines remained completely unharmed. Zahedi said nothing. I saw him slump into his chair, covering his face with both hands. It was the moment the man who prided himself on Hormuz being his backyard was completely neutralized in that very backyard. Still, Zahedi had one last card. 38 drones. But that card too would be crushed in a matter of hours. Zahedi proposed deploying the drones immediately after the failure in Hormuz became apparent. "Deputy Director, we should deploy the drones." There was clear desperation in his voice. With continuous setbacks at the embassy and Hormuz, the only confidence he had left was in the drones. "We'll deploy all 38 units. They'll patrol over the Gulf and fly close to Philippine ships. Intimidation, not physical attack. If the captains get scared, they'll stop their navigation." I thought for a moment. In a situation where we had continuously lost the initiative, we needed at least one success. We needed a result we could report to higher command. "Deploy them," I said. "No direct attacks. Just patrol and intimidate." Zahedi nodded and immediately returned to the adjacent room. 30 seconds later, his voice echoed. "All drones launched. 38 taking off." 38 green dots appeared on the monitor. Drones launched from a coastal base in southern Iran spread across the Gulf simultaneously. The scene was like a giant net engulfing the sea. Zahedi returned and stood next to the monitor, arms crossed. Confidence had returned to his face. The drone unit was his pride and joy. It was believed that only we in this region had the capability to control 38 units simultaneously, and he himself had built that system. "They'll reach the central part of the Gulf in 20 minutes, Zahedi said. "When they fly over the Philippine ships, the captains will tremble." I said nothing and stared at the monitor. The 38 green dots moved smoothly across the sea. Their movements were precise. They maintained a constant spacing and altitude, following signals from ground control. However, 11 minutes after launch, the first anomaly occurred. Drone number 7 deviating from course. The voice of a control operator echoed. Zahedi turned around. "How many degrees?" "Just 3 degrees, Zahedi sneered. "Probably due to wind. Automatic correction will kick in." Indeed, a few degrees of deviation were not uncommon. They were caused by air currents and usually corrected automatically. However, 30 seconds later, the deviation expanded from 3 degrees to 7 degrees. Moreover, automatic correction was not working. Number 7. Deviation, increasing. Currently, 7 degrees. No automatic correction. Zahedi walked over to the monitor. "Try manual correction. Processing." No response. "What? It's not responding to control signals?" At that moment, his expression hardened. Not responding to control signals. That was more than just a malfunction. A communication breakdown? Equipment failure? Or something else? 1 minute later, the green dot of drone number 7 disappeared from the screen. Number 7 confirmed crashed. A brief silence followed. The loss of one drone was not critical. Malfunctions are common with machinery. The loss of 1 out of 38 drones was statistically within acceptable limits. Zahedi seemed to have made the same judgment. Deploy a backup. But the problem did not end there. 23 minutes later, drone number 15 exhibited the same symptoms. Increasing deviation, uncontrollable, unresponsive to control, and then a crash. Number 15, confirmed, crashed. Zahedi's eyes narrowed.
The location is 140 kilometers northwest of where number 7 crashed. The locations were different. It wasn't the same malfunction happening at the same spot. The exact same pattern was being repeated at distant locations. At that moment, I remembered the scene at the embassy in Tehran. Different locations, different times, but the same structure. 17 evacuation routes, 3 alternative maritime routes, and now, drones falling in the same pattern. Zahedi, I said quietly, extract and compare the flight logs of both crashed units. He nodded silently and ordered the analysis. But we didn't have to wait for the results. A third unit fell. Drone number 22. The same pattern. Correction failed. Uncontrollable. Crashed. Followed by the fourth, then the fifth. Within an hour. And the rate was accelerating. The blood drained from Zahedi's face. He clenched his teeth. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom nang mahigpit hanggang sa pumuti. Hindi ito pagkasira. Sa sandaling iyon, bumalik ang analyst na may mga resulta. Ang kanyang mukha ay namutla rin. Nakumpirma ang isang karaniwang pattern sa flight logs ng mga bumagsak na drone. Sa huling 3 minuto bago bumagsak, mayroong unti-unting pagdami ng maliliit na pagkakamali sa data ng nabigasyon. Ang boses ng analyst ay kakaibang kalmado. Ang mga pagkakamali ay nasa data ng koordinasyon. Mayroong napakaliit na paglihis na ipinasok sa mga koordinasyon na ipinapadala mula sa ground control sa drone. Hindi ito napapansin sa isang sulyap, ngunit sa paglipas ng panahon, habang naiipon, lumilikha ito ng kontradiksyon sa pagitan ng panloob at panlabas na input. Nakapikit akong nakinig sa paliwanag. Sa sandaling lumampas sa kritikal na punto ang kontradiksyon na iyon, hindi na makapagpasya ang sistema kung alin ang dapat paniwalaan. At nawawalan ito ng direksyon. Biglang tumayo si Zahedi. Ang tunog ng upuan na kumakaladkad sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. Sino ang gumagawa nito? Ang kanyang boses ay mahina, ngunit malinaw na nanginginig. Amerika o Israel? Umiling ang analyst. Sinusubaybayan namin ang pinagmulan ng signal, ngunit hindi ito tugma sa mga umiiral na pattern ng electronic warfare. Kung gayon, sino? Sumandali ang analyst na parang pumipili ng mga salita at tahimik niyang sinabi, tinatayang ang Pilipinas. Sa sandaling iyon, nanigas ang ekspresyon ni Zahedi. Ang Pilipinas ang pumasok sa aming control signal? Intervention sa halip na intrusion, patuloy ang analyst. Hindi nila hinarangan ang signal. Ipinasok nila ang maliliit na pagkakamali sa signal. Kinikilala pa rin ng drone na tumatanggap ito ng normal na control signal. Ngunit may lason sa signal na iyon. Ganoon niya ito inilarawan. Hindi sila nagbigay ng stop command. Sa halip, patuloy silang nagpapadala ng maling koordinasyon na laging mukhang tama. Naniniwala ang drone na lumilipad ito sa tamang direksyon. Ngunit sa katunayan, unti-unti itong nawawala sa ruta. Pinigilan ko ang aking hininga habang pinapakinggan ang paliwanag na iyon. At sa huli, hindi na makayanan ng sistema ang kontradiksyon na iyon. At bumagsak ito. Ang silid ay nababalutan ng kumpletong katahimikan. Ang nakakatakot sa pamamaraang ito ay hindi mo namamalayan na inaatake ka. Kung missile, makikita mo. Kung electronic jamming, mapuputol ang komunikasyon. Ngunit iba ito. Lahat ay mukhang normal. Mayroon lamang maliit na abnormalidad na nakakubli doon. Hindi napansin ng drone, hindi napansin ng ground control. Sa pagitan ng lahat ng paniniwala na normal ang lahat, isa-isa silang tahimik na nawawala. At kahit suriin mo ang sanhi, walang natitirang bakas, walang shards ng missile, walang record ng malakas na pagharang. Ang natitira lamang ay mga hindi maipaliwanag na pagbagsak. Umupo ako sa upuan, ipinatong ang aking mga kamay sa aking noo. Pinikit ko ang aking mga mata at naramdaman ko ang matinding ilaw ng fluorescent sa aking talukap. Inanalisa ng Pilipinas ang aming control structure mismo. Naintindihan nila ang istruktura ng signal na pabalik-balik sa pagitan ng ground control at ng mga drone at pumasok sa loob nito at niloko sa halip na sirain. 6 na oras pagkatapos, 17 sa T-8 drone ang bumagsak, 17 po. Sa huling 1 oras, hindi umimik si Zahedi. Ang kanyang mga labi ay namutla at sa tuwing nawawala ang isang berdeng tuldok sa monitor, unti-unting bumababa ang kanyang balikat. Ang kanyang sariling sistema ay nagbagsakan sa harap niya. Wala siyang magawa kundi panoorin ito. Iyon ang kanyang realidad. Ang natitira?
Tahimik kong tinanong. Nag-utos na akong bawiin sila. Halos hindi marinig ang boses ni Zahedi. Hindi na tayo maaaring mawalan pa. Tama ang paghuhusgang iyon. Ngunit nangangahulugan din ito na umatras kami bago ang cyber operation ng Pilipinas. Tiningnan ko siya. Ang lalaki na tumatawa sa Pilipinas, ilang oras na ang nakakaraan, ay nakaupo na ngayon sa upuan, nakatakip ang kanyang mukha. Agad pagkatapos ng pagtatapos ng drone operation, isang dokumento ang dumating sa pamamagitan ng channel ng impormasyon. Ang pinagmulan ay Israel. Sa mas tumpak, ito ay isang panloob na ulat ng pagsusuri mula sa Israeli Military Intelligence na nailabas sa pamamagitan ng ikatlong bansa. Hindi ko alam kung sinadya ang paglalabas o hindi. Ngunit sa industriyang ito, halos walang nagkataon. Ang pamagat ng dokumento ay napakababaw. Philippine Crisis Response System. Binuksan ko ang dokumento at habang nagbabasa ako, nagsimula akong manginig. Ang aking mga kamay na nagbabasa ng libu-libong ulat sa loob ng 28 taon ay nanginginig noon. Ang pagtatasa ng Israeli Military Intelligence ay nakasaad. Ang sistema ng pagtugon sa krisis ng Pilipinas ay may pinagsamang istruktura na nagpapatakbo ng sabay-sabay sa maraming larangan. Ang mga operasyon ng paglisan sa lupa, pagtatasa ng banta sa dagat, pagtatanggol sa airspace, at mga operasyon ng cyber ay konektado sa ilalim ng isang prinsipyo ng disenyo. Ang antas na ito ay itinuturing na katumbas ng sistema ng Israel at sa larangan ng cyber, ito ay itinuturing na bahagyang superior, katumbas ng Israel o bahagyang mas mahusay. Upang maunawaan ang bigat ng isang pangungusap na ito, kailangan mong malaman ang posisyon ng bansang Israel. Ito ay isang bansa na bumuo ng pinakamalaking advanced intelligence agencies at crisis response systems sa mundo. Ang Mossad ay pinupuri bilang kasinggaling ng CIA at ang kanilang cyber capabilities ay sinasabing pangalawa lamang sa Amerika. Ang Israel na iyon ay nagtatasa ng Pilipinas bilang katumbas. Sa loob ng 28 taon sa IRGC, hinarap ko ang Israel. Ang Israel ay palaging ang pinakamataas na banta, ang kalaban na dapat harapin ng may pinakamalaking pag-iingat at pinakamaraming mapagkukunan. Ang Israel na iyon ay tinitingnan ang Pilipinas bilang katumbas. At inuri namin ang Pilipinas bilang level 5, ang pinakamababa. Matapos kong basahin ang ulat, wala akong nagawa sa loob ng ilang sandali. Pakiramdam ko ay blanko ang aking isip. Naramdaman ko ang pagbagsak ng mga pamantayan ng paghuhusga na aking binuo sa loob ng 28 taon. Ang ulat ay nagpatuloy sa mas detalyadong pagsusuri. Tungkol sa sistema ng paglisan sa lupa, nakasaad. Ang lalim ng pre-design at bilis ng pagpapatupad ay maihahambing sa emergency protocol ng mga diplomat ng Israel sa ibang bansa. Sa partikular, ang disenyo ng multiruta at ang paunang pag-unawa sa communication dead zones ay nagpapakita ng mataas na kakayahan sa pagkalap ng lokal na impormasyon. Tungkol sa pagtatasa ng banta sa dagat, ganito, ang kakayahan na mathematically na imodelo ang pattern ng electronic jamming ng kaaway at hulaan ito ng maaga ay napakataas. Gumagamit din ang Israeli Naval Intelligence ng katulad na pamamaraan, ngunit ang modelo ng Pilipinas ay nakakamit ng mas mataas na katumpakan sa mas kaunting data. Mas kaunting data na may mas mataas na katumpakan. Nang basahin ko ang pangungusap na iyon, pinigilan ko ang aking mga ngipin. Dapat na nakakuha ng data ang Israel sa rehiyong ito sa loob ng mga dekada. Gayunpaman, ang Pilipinas ay nagpakita ng higit na katumpakan. Nangangahulugan iyon na ang kalidad ng algorithm ay ganap na naiiba. At ang pagtatasa tungkol sa cyber operation ang pinaka-nakakagulat. Ang cyber capability ng Pilipinas ay maaaring higit pa sa Israel, mas higit pa sa Israel. Sa sandaling basahin ko ang mga salitang iyon, pinigilan ko ang aking hininga. Ang banta ng cyber warfare na kinikilala ng mga superpower ng intelihensya sa mundo, iyon ang Pilipinas. Tahimik kong inilagay ang ulat sa mesa at tiningnan ang operation room. Ang ilaw ng fluorescent ay malamig pa rin. Ipinapakita ng monitor ang posisyon ng 11 drone na lumilipad sa gulpo. Mula sa 28, naging 11 na lamang. Nakaupo si Zahedi sa sulok ng silid, nakatingin sa dingding at walang sinasabi. Ang lalaki na nagsabing matatapos ang lahat sa loob ng ilang oras na ang nakakaraan ay wala na doon. Sa sandaling iyon, sa wakas ay naintindihan ko, hindi lamang si Zahedi ang nagkamali,
lahat ng nasa operation room na ito ay gumawa ng parehong pagkakamali. Hindi namin tiningnan ang Pilipinas. Sa loob ng 28 taon, hindi namin sinubukang tingnan ng tama. Inilagay namin ang numero 5 at pinaniwalaan na ang numerong iyon ang realidad. Hindi namin kailanman direktang hinarap ang bansang nasa likod ng numerong iyon, ang sistemang iyon, ang paghahanda na iyon. At ngayong gabi, binayaran namin ang kapalit. Neutralized sa loob ng 43 minuto sa paglisan ng embahada, pinanatili ang 0% rate ng pinsala sa Hormuz, nawalan ng 27 sa 38 drone at mayroong ulat na nailabas kung saan tinatasa ng Israel ang Pilipinas bilang katumbas. Kami ay lubusang natalo ng isang bansa na itinuring naming pinakamababa. Bago nagsimula ang operasyon, inakala kong isang hindi gaanong mahalagang kalaban ang Pilipinas. Ngunit ngayon, masakit kong nauunawaan kung gaano kababaw ang pag-iisip na iyon. Huminga ako ng malalim sa malamig na hangin ng bunker. Puno ng amoy ng semento at langis ang aking baga. At naisip ko, sino ang unang nagbigay ng numerong 5, ang pagtatasa na iyon? Ano ang nalalaman ng taong iyon tungkol sa Pilipinas bago ibinigay ang numerong iyon? Malamang wala. At pagkatapos, sa loob ng 28 taon, walang nag-alinlangan sa pagtatasa na iyon. Iyan ang pinakamapanganib sa pagsusuri ng impormasyon. Isang premisang hindi kailanman pinag-aalinlanganan. Isang pagkiling na masyadong matagal na at naging katotohanan na. Iyan ang sumira sa lahat ngayong gabi. Hindi sinira ng Pilipinas ang amin. Ang aking kamangmangan sa Pilipinas ang sumira sa aking sarili. Malalim na ang gabi, ngunit hindi pa tapos ang gabing ito. Dahil ang pinakamahabang gabi ay ang pinakamadilim bago sumikat ang araw. Kinaumagahan, lumakad ako sa pasilyo na pakiramdam ko ay ang pinakamahabang sa aking 28 taong karera. Ang pasilyo na humahantong sa conference room ng IRGC Supreme Command. Sa totoo lang, 8 metro lang ito, ngunit ang bawat hakbang ay pakiramdam ko ay mabigat na para akong lumalakad sa buhangin. Ang tunog ng aking sapatos na tumatama sa semento ay umalingaw-ngaw sa walang lamang espasyo. Sa aking isip ay paulit-ulit ang mga numero kagabi. 43 minuto, 0%, 27 drone, katumbas ng Israel. Ang ulat sa aking kanang kamay ay pakiramdam ko ay kasing bigat ng isang ladrilyo. Nakatayo si Zahedi sa harap ng conference room. Ganap siyang ibang tao kaysa kagabi. Ang anino ng hari ng Hormuz ay nawala. May malalim na anino sa ilalim ng kanyang mga mata. At ang kanyang mukha ay mukhang 5 taon na mas matanda sa loob lamang ng isang gabi. Malinaw na hindi siya nakatulog. Nagkatinginan kami, ngunit walang nagsalita. Hindi na kailangan ng mga salita. Alam naming pareho na ang mangyayari sa likod ng pintuang ito ang sandali na magpapasiya sa aming mga karera. Nagbukas ang pinto, 9 na tao na ang nakaupo sa conference room. Sila ang mga pangunahing miyembro ng IRGC Supreme Command. Nakaupo sa gitna si Major General Abbas Moradi, ang direktor ng Strategic Intelligence Bureau at aking direktang superior. Nasa edad 60, isang tao na hindi nagpapakita ng emosyon at halos imposible na basahin ang anumang bagay mula sa kanyang ekspresyon. Kahit nagalit siya, hindi nagbabago ang tono ng kanyang boses. Iyon ang dahilan kung bakit siya ang pinakanakakatakot na tao. Tiningnan ako ni Major General Moradi. Ang kanyang tingin ay malamig at matatag. Magulat, iyon lang. Binuksan ko ang ulat at nagsimulang magsalita. Sadyang kinontrol ko ang aking boses upang hindi manginig. Pangalan ng operasyon, Kamay ng Disyerto. Oras ng pagsisimula, 2:17 ng umaga. Ipinaliwanag ko ang Phase 1 ng sunod-sunod. Phase 1. Ang shock attack sa paligid ng embahada ay isinagawa ayon sa plano. Ngunit ang kasunod na pag-unlad ay ganap na naiiba mula sa hula. Ang Embahada ng Pilipinas ay hindi kailanman nakipag-ugnayan sa Maynila pagkatapos ng pagsabog. Bahagyang nanginig ang hangin sa conference room. Sa halip, sa loob ng 7 minuto, ang lahat ng 31 Pilipino ay inilisan gamit ang 3 sasakyang nakalagay ng maaga at natapos ang paglisan sa loob ng 40 minuto. Ganap na umiwas sa road blockade at satellite tracking. Isang mahinang bulong ang kumalat. Nagpatuloy ako. Phase 2. Electronic jamming sa Strait of Hormuz. Ang rate ng abnormalidad sa nabigasyon ng ibang mga bansa ay 23%. Sa kabilang banda, ang mga Pilipinong barko ay 0%. Inanalisa namin na ang Pilipinas ay nagpatupad ng pagbabago ng ruta
Humigit kumulang 4 na oras bago magsimula ang pagharang matapos mathematically na mahulaan ang pattern ng pag-atake. Lumakas ang bulong at narinig ang tunog ng isang tao na nahulog ang panulat. Phase 3, Drone Operation. 38 drone ang inilagay, 27 ang bumagsak. Rate ng pagbagsak, 71%. Ang sanhi ay ang pagpasok ng maliliit na pagkakamali sa data ng koordinasyon ng control signal. Tinatayang intervention ito ng Defense-Related Cyber Unit ng Pilipinas. Ang conference room ay nababalutan ng kumpletong katahimikan. Lahat ng tingin ng 9 na opisyal ay nakatuon sa akin. Dahan-dahang nagbukas ng bibig si Major General Moradi. Ang kanyang boses ay tahimik, ngunit pinagharian nito ang hangin. Ibig sabihin, nabigo ang lahat sa harap? Opo, ginamit ko ang lahat ng aking lakas upang sabihin ang isang salita na iyon. Ang kalaban ay ang Pilipinas? Bahagyang gumalaw ang ekspresyon ni Major General Moradi. Bahagya lamang na umangat ang kanyang kilay. Para sa taong ito, ang ganoong pagbabago ay nangangahulugang pareho ng isang tao na tumayo at sumigaw. Ano ang threat assessment ng Pilipinas? Ang tanong ni Major General Moradi ay tahimik. Level 5, ang pinakamababa. Sa sandaling sinabi ang mga salitang iyon, isang mabigat na katahimikan ang bumaba sa conference room. Tanging ang mahinang ugong ng bentilador sa likod ng sementong dingding ang naririnig. Kinuha ni Major General Moradi ang ulat sa mesa at dahan-dahang binalik-balik ang mga pahina. Walang nagsalita. Lahat ng 9 na miyembro ay pinanood lamang ang kanyang mga galaw. Lumipas ang 5 minuto. Isinara ng general ang ulat at tahimik na nagsalita. Nakumpirma mo rin ba ang ulat ng Israel? Opo. Ang Pilipinas ay itinuturing na katumbas ng Israel at bahagyang superior sa cyber domain. Bahagyang itinaas ng general ang kanyang tingin. Walang bintana sa ilalim ng lupa, ngunit tiningnan niya ang isang punto sa dingding. Iyon ang kanyang ugali sa pag-iisip at dahan-dahan niyang sinabi, ang classification mismo ng level 5 ay isang intelligence failure. Ang isang pangungusap na iyon ay tumagos sa buong conference room. Kinilala ng direktor ng Supreme Command ang kabiguan ng kanyang sariling intelligence system sa publiko. Isang pahayag na hindi ko kailanman narinig sa loob ng 28 taon. Ano ang batayan ng paghusga sa Pilipinas bilang level 5? Sumagot ako ng totoo. Mga nakaraang pattern ng reaksyon. Tinasa namin batay sa mga record ng Pilipinas na umiiwas sa salungatan sa harap ng nakaraang presyon, kaya't hinusgahan mo ang kasalukuyang kakayahan batay lamang sa nakaraang aksyon? Opo. Dahan-dahang umiling ang general. Hindi mo ba pinagkaiba kung umiwas sila sa salungatan dahil sa kakulangan ng kakayahan o kung sinadya nila itong piliin? Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim sa aking dibdib. Tama siya. Ang Pilipinas ay umiiwas sa salungatan, hindi dahil sa pagkatalo. Umiiwas sila sa salungatan habang naghahanda sa likod ng mga eksena, tahimik, nang walang napapansin. Sa loob ng mahabang taon, maling binasa namin ang katahimikan na iyon bilang kahinaan. Ngunit hindi iyon kahinaan. Iyon ay paghahanda. Tiningnan ni Major General Moradi ang conference room. Isagawa muli ang threat assessment ng Pilipinas at pagkatapos ay nagpatuloy sa isang utos na hindi ko kailanman narinig sa loob ng 28 taon. Mula ngayon, ang mga operasyon na kinasasangkutan ng Pilipinas ay nangangailangan ng Israel level na pre-analysis. Israel level. Iyon ay nangangahulugang ang pinakamataas na antas ng paghahanda sa loob ng IRGC. Isang pamamaraan na inilalapat lamang sa level 1 na mga kaaway. Simulahang isimulate ang lahat ng operational scenarios sa loob ng 6 na buwan, suriin ang pagtugon ng kalaban sa hindi bababa sa 20 pattern at bumuo pa ng mga contingency plans para sa pag-atras kung sakaling mabigo. Ang Pilipinas, na level 5 pa lang kagabi, ay itinaas sa posisyong iyon sa loob lamang ng isang gabi. Sa sandaling iyon, dahan-dahang gumalaw si Zahedi. Hindi siya umimik simula nang magsimula ang pulong. Ako ang nagulat. Ang general ang nagtanong. Siya ay tahimik na nakaupo sa sulok. Ang lalaki na tinatawag na Hari ng Hormuz ay nakaupo na parang anino. Ngunit nang matapos ang huling salita ng general, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha. General. Ang kanyang boses ay ganap na naiiba kaysa kagabi. Walang lakas, walang pagmamataas. Isang tuyong boses lamang upang sabihin ang katotohanan. Nagkamali kami. Ang lahat ng tingin sa conference room ay nakatuon sa kanya.
Ito ang unang pagkakataon na inamin ng lalaking ito ang pagkakamali. Walang umaasa sa mga salitang iyon. Nagpatuloy si Zahedi. Ako mismo ang bumuo ng 38 drone. 5 taon ang inabot. Sa loob ng 5 taong iyon, naniwala akong ito ang pinakamalakas na kapangyarihan sa rehiyong ito. Huminga siya ng malalim. Ngunit kagabi, ang paniniwala na iyon ay gumuho sa loob ng 6 na oras. Ang Pilipinas ay nagpawalang saysay sa aking 5 taon sa loob lamang ng 6 na oras. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. Ngunit ang talagang nakakatakot ay hindi iyon. Sumandali siya at kinagat ang kanyang labi. Hindi man lang namin napansin na inaatake ang aming mga drone, lalong lumalim ang katahimikan. Kung missile, kaya naming tumugon. Kung electronic jamming, kaya naming baguhin ang frequency. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mukha. Ngunit iba ito.